ang pangalan ng may-ari ng resort na ito. Kaya ilan po sa mga recipe niya sa pagluluto ay isinare po dyan sa restaurant niya. Okay? And ito pong plaza po na to, kung kilala niyo po si Sunny Belmonte, pinangalan po ito sa kanyang apelido. Kaya we have a statue and glass of Sunny Belmonte here because he's actually a close friend of Mr. Acuzar. Yes, malapit na kaibigan po. Yes po, yeah. Ano pangalan? And yun nasa kabila naman po yung may fountain na maganda naman po. Ang plaza po na yan ay pinangalan naman po kay Noli de Castro. Kaya ang pangalan po niyan, Plaza de Castro. Ayan, yes. So yan po ay mga matalik na kaibigan ni Mr. Acuzar na tumulong sa kanya. Alright? And yung malaking building po na nakikita nyo over there, that's a replica of hotel in Escolta, Manila. So tinatawag po namin ito na Paseo de la Escolta. Kung hotel po siya noon, dito po sa resort, hotel pa rin po siya. Kaya lang po yung pinaka-ground floor po ng building ay ginawa na po namin na La Tiendacita store dito. So that's our main souvenir shop here. So if you want to buy some souvenirs to your friends and families, pwede nyo pong bisitahin yan. Okay? And now, let's proceed here. Dito na po tayo sa ating pong brick house. Ayan, the Casa Luna from Luna, La Union. Ayan, baka may mga kamag-anak po kayo from Jaén Nueva Ecija. Ayan, ito pong bahay na to is from Jaén Nueva Ecija, kaya lang po ngayon, under renovation po, no? Actually, dalawa po yung bahay na nakuha namin from Nueva Ecija. And yung may-ari po ng dalawang bahay na to ay mag-ama. Okay? Si Emmanuel Frias Esquivel at ito pong si Don Hilarion Santiago Esquivel. Ayan. Meron din kinuha sa San Luis eh. Saan po? Sa San Luis. Meron din po kami dito from San Luis naman po. San Luis, Pampanga. Ayan, madami po dito from Pampanga. Si Pampanga po, si Bataan, di ba po magkalapit lamang. Ano po, hindi na po mahihirapan sa pagta-transfer ng mga original parts ng bahay, no? Kasi malapit lang. So ito po huling bahay na bibisitahin po natin. So this is our Casa Luna from Luna, La Union. And this is the museum for the antique collection of the Acuzar family. Naitayo po itong bahay po na to in the year 1850 sa pagmamay-ari po ni Don Prometivo Novicio na tiyuhin po ng magkapatid na Luna. So si Antonio Luna na naging general ng ating bansa at si Juan Luna naman po na isa po sa ating Philippine Masters of Arts. Actually, yung tunay pong pangalan ng Luna La Union ay Namakpakan La Union. Pinalitan lamang po nila ito just to give respect and honors to the Luna brothers. That's why in the year 1906, they changed the name Namakpakan La Union to Luna La Union. And in the year 1942 po, yung bahay naman po na to ay naging makasaysayan dahil ito po ay ginamit bilang headquarter ng United States Armed Forces in Northern Luzon, kung saan dito po sila noon nagplano kung paano po dadakipin ito pong si General Tomoyoki Yamashita na namuno po noon sa Sandatahang Hapon. At ngayon nga po, bibisitahin po natin ang bahay na to kasi dito nyo po makikita yung mga personal antique collection ng Acuzar family. Dito nyo po makikita yung isa sa pinakamatandang plancha na ginagamit natin noon, ang Prince de Paa. Ito po yung planchang ginagamitan ng paa. Okay? So let's go po. Ibig Dito po sabihin tayo wala sa yung likod. plantsahan kabayo. Po? Yung kabayong plantsahan. Iba pa po yun. Oo. Yung mga kabayong meron pa? Opo, bago na lang po yun, no? Ano Actually, yun? ginagamit po natin yun sa mga planchang diuling natin noon, no? Ayan. So yung planchang diuling po, that was discovered in the year 1900s. Pero ang Prince di Paa, yung planchang ginagamitan ng paa. Ayan. Opo, yung mga almeres po noon, malalaki, no? Kasi batong hirap ano nga. Yung bato. Parang kaya na lang yun natin. Parang kung tayo po ay sumasakit pa po yung mga kasukasot, pero si tatay matibay pa din. May Felixberto, may Soilo. Pa lang po, pero ramdam ko na ang ang pagtanda. Ito na si tatay, pero malakas pa rin po. Wala pa pong iniindang rayuma si tatay eh. Ay siya, Felixberto. Soilo. 27 pa lang po, no? Okay, so pumakit, papanhik na po tayo sa ikalawang palapag na bahay para makita niyo po yung mga antik. Oh my No? Ayan. Sige po, yung mga nahihirapan po ay maaari naman po magstay na lang po dito, no? Pero kung kaya naman po, pwede niyo pong makita Hindi naman kasi- sa loob yung mga Tingnan antik. natin yung plantsahan. Yung memories kasi hindi na babalik, hindi tayo babalik dito.
Ang layo. Kita mo si tatay, hindi na nahabol. Hoy, Neng! Eh, paano? Ito sa sabay-ari pa ni Berta. Si Shoilo, nandito. Wala ba na ito di kaya? Sa Luis, nandito. Memorable. Give kaya ba danita? Wala ang pisalirya. Ayan, para sa uling pagkakataon po, since ito po ay museum, kinakailangan po natin magtanggal ng ating po mga suot na sa sa paa, no? And dito po, pinahihintulutan lamang po tayong dumaan sa pinakabulana. Ito po yung gilid na daanan na dinadaanan noon ng mga alipin. Ayan, para po maiwasan lang po natin matulog yung mga Lahat ng bahay ko. Wala ba merienda si Lolo? Yan, ganito. Ganitong kataas yung tinalon ko. Nung ako'y bata. Yan o. Yan, ganyan kataas. Ay, grabe, mamatay ka doon. Dito po sa loob ng kwarto na ito, makikita niyo po yung ilan sa mga personal na antique collection ng pamilya Acuzar, no? Mga bakuan, mga lamesa, mga musical instruments po, no? Like ukulele, harps, and piano. May mga ilang bas din po dito ng ating po mga national heroes like Dr. Jose Rizal, Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, and General Luna. So makikita niyo rin po na sa dingding may mga nakasabit na larawan, and these pictures po are not related to the house anymore. Actually, they're just antique collection of Acuzar family na nakuha po nila sa mga lumang bahay na nakuha po nila sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So nilagay lang po nila yung pictures niyan just to add additional designs to this museum. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung sino yung mga yan, hindi ko po kayo masasagot. Okay? Kasi nga po, they're not related to the house anymore. Okay? Now, let's proceed here sa second room. Dito niyo po makikita yung plancha na tinutukoy ko. It's only 67. 68 po. This coming June 19. Actually, magka-birthday po sila ni Dr. Jose Rizal. Sir, bawal po po, Anton. Ayan. Ito po yung plancha na tinutukoy ko sa inyo. Nakakita na po ba kayo? Yes. So, ito po, idodemo ko sa inyo, no? Sa dingding. Apo, yes. So, ayun, nabuta pa po ni tatay. Siyempre, 82 na siya eh. Siguro po, nakita po ni tatay. Kasi yung 82 na mga siya. unang mga planchang print sa Dipa po ay na-invento po in the year 1890. Ano po? So, ito po, ang tawag natin dito print sa Dipa. So, from the word itself, paa, so meaning hindi kamay ang ginagamit nila, kung hindi po ang kanilang mga paa. So, binabalot po nila dito yung damit nila noon na maayos po. Yes, yung mga pantalon nila. And then, nilalagay po nila itong kahoy na to sa ibabaw, sinusuksok yung isang paa dito, and then yung isa namang paa dito. Ngayon, pupunta po sila sa dingding ng kanilang bahay kasi doon may kahoy, doon sila hawak ngayon para makabalanse. And then, ganito po yan. Yan. Maalis yung lamukot. Yes, maalis po yung pinakalukot ng damit. So, sabi nga po nila noon, it takes 1 to 2 hours before they finish one cloth before. Ganun po katagal. Yes, kasi nga po, it is very difficult for us to produce it using a friction. That's why they spend more time to create more heat para matanggal yung lukot ng kanilang damit. Okay? Isa po yan sa pinakamatandang plancha. Kasi po, ang mga planchang diuling po, na-invento yan year 1900s. Ito, year 1890. Noong na-invento po ang mga planchang diuling, biglang nawala yan. Kasi nga po, ang hirap magplancha dyan. Kasi nga po, sabi ko sa inyo, it takes 1 to 2 hours bago makatapos ng isang damit. And we also have here the rocking chair or tumba-tumba. May kneelers din po dito, luhudan. So, is this for praying? Meron din po tayo dito, makinilya or typewriters. Ayan. So, makikita niyo mga brand dyan. We also have here electric fan or ventilador. And of course, hindi po mawawala yung tampipi. Ito po yung maleta na ginagamit natin or suitcase. So we put our clothes here, we cover that using this thing, and to secure it, we need to tie a rope here. And then after that po, we carry this luggage or this tampipi just like this. Kapag naman po mainit ang panahon, katulad po ng weather natin ngayon, they carry this just like this naman po. Ayan. So tampipi po ang tawag nila dito. Yan, baul ang tawag dyan. Ito naman po, baul, ano po. And of course, the orinola. Oh. So, orinola comes from the English word urinal, which means to urinate or to pee. Iian po ito, no? Kasi po yung CR natin noon, nasa likod po talaga ng bahayan, kaya po ang tawag natin, palikuran. Sa ibang lugar naman po, ang tawag nila kasilyas. At karaniwan, tinatayo po yung kasilyas, malapit po sa ilog o dagat, kaya yung dumi at ihi po natin, diretso na noon sa tubig. Kasi nga po, wala naman tayong proper drainage system or septic tank noon, okay? And now, let's proceed po sa last part ng bahay. Let's go here.
May meron pa po ba kayo sa ibang mga kagamitan dito? Mga ice crusher or ice shavers po, yun. Yung may mga parang... Yan, Yan, galingan. ginagawa yan. Ito po yung mga planchang diuling natin. Nakakita na po ba kayo ng ganito? Oo. So, ipapasok na po kayo. So, the first planchang diuling that we have before is this. Kaya po tinawag ng planchang diuling dahil para magamit nyo, kinakailangan ng uling or baga. So, ito po, ang tawag natin noon is Prinsa de Corona because it looks like a crown. So, para po magamit nyo, kailangan nyo pong lagyan ng handle dito ng kahoy yan kasi po bakal to. So, pag nilagyan nyo po ito ng baga, iinit po. Tapos, pag ginawakan nyo, mapapasok po kayo. So, sabi nga po nila, it's dangerous to use because there's no cover and handle. So, they decided to change this to this. Ito na po yung mga typical design ng mga planchang diuling na meron tayo, no? So, para po magamit, nilalagay po ng uling dito sa loob, tinatakpan, nilalak, and saka po ginagamit. And then eventually, na-invento po ang modern na planchang diuling. Ito na po yun. So, yung uling, hindi po nilalagay sa loob ng plancha, yung uling po nilalagay po dito sa ilalim, and then ang ginagawa po nila, pinapainitan po nila itong ilalim ng plancha, saka po nila ito ginagamit. Okay? Sabi nga po nila, so this is a chargeable planchang diuling, ano? Kasi kina-charge po muna nila ng init bago po nila ipang plancha sa Ito, dagat. ginagamit na ngayon sa bibingka. Yes, pagluluto ng bibingka. Tama kayo dyan, sir, no? And we also have here, ito po yung pinakapalikuran natin or casillas. Makikita niyo po dito may dalawang butas, so dito po sila umihihi at dumutumikon. Ganyan siya. Diretso no? na sa dagat yun. Diretso na po yan sa dagat or ilog. Sige po, sir, move forward na tayo. Kasillas. Yes, mga casillas po. Para sa Japan, umuupo ka ganyan. Opo, yung mga latrine type of toilet, no? Ayan, nandito na po tayo sa komedor. Ayan. So, sa komedor po, makikita niyo po dito yung kanilang platera. Ayan, saan po nakalagay yung mga Chinese, ano na to, China wares nila. Ayan. So, dyan po nakalagay yan, no? And just like what I've said to you a while ago, yung mga pictures po na nakikita nyo dito, they are not related to the house anymore. Ito po ay mga antique collection na lang po na nakuha po ng Acuzar family sa mga lumang bahay na nailipat po dito sa resort. Okay? At ngayon, lalabas na po tayo. So, let's proceed here sa pinaka-balcony o sa azotea ng bahay. Narinig niyo pa po ba yung salitang azotea hanggang ngayon? Oo. Siguro po, malimit nyo na lang pong naririnig yan salita na yan, no? Kasi